Sir, we were just on the line with Senator Trillanes at ang sinabi po niya, piece of garbage daw itong ilalabas ninyong committee report. Your reaction to this? I'm sorry that he says that about his fellow senators. I don't know where he comes from when he calls hard work garbage. Maybe sa kanya, hindi lang mapaunlakan yung gusto niyang palabasin. Hindi kasi abogado eh. Kung gusto mo magpalabas, kailangan papatunayan mo. At kung hindi napatunayan, huwag ka magagalit. Huwag mong tatawagin garbage. Ako sasabihin ko sa kanya, it takes one to know one. Okay. Sir, may isa pa po siyang sinabi kasi sabi niya, tila selective daw yung pinaniniwalaan ninyo. Kaugnay po dito sa testimonya ni Matubato, you want to recommend, nire-recommenda ninyo na kasuhan siya ng murder para dito sa kanyang testimonya ng pagpatay dito kay Sally Macdum. Pero ang sinasabi ni Trillanes, bakit po sinasabi ninyo na ba't hindi nyo po pinaniniwalaan yung testimonya ni Matubato saying that the Davao Death Squad exists? Isa lang ang tatanungin ko. Si Trillanes at si De Lima magkasama sila. Si Matubato, hawak nila ng 2014. Secretary of Justice siya. Opo. Hindi nila ginamit as a witness protection program. Pinalabas nila. Ngayon, nung inaatakan na siguro siya ni Duterte, si President Duterte, ginamit siya ngayon yung committee, kaya siya natanggal. Pinalalabas na itong taong ito. Sabi, pinatay na yung mga tao ng... Hello? Yes, sir. Yes, sir. Pinatay niya raw yung mga tao ng... ni Nograles, pinabulaanan yon. Sabi niya, bodyguard siya ni Paulo, pinabulaanan yon. Opo. Sabi niya, kasama siya hindi siya kasama nung nagpatay. Tapos sabi niya, nakita niya yung pumatay. Tapos later on, siya na ang pumatay. All under oath. Sabi niya, member siya ng CHDF. Lahat, napatunayan, hindi siya. Ba't daming papaliwalaan? Una, polluted yung witness. Ang talagang malaki sa akin bagay, kung talaga may testing, kung talaga nagsasabi ng totoo yan, bakit hindi ginawa ni Secretary De Lima? 2014, hawak niya yan. CHR, hawak ni De Lima ang NBI. Hawak niya lahat ng powers ng gobyerno. He was a cabinet official. Ngayon sasabihin niya, kailangan paniwalaan namin si Matubato. Tapos, paglabas si Matubato, mayroon palang kaso ng illegal possession of firearms. Tapos inamin niya, ano gagawin ko? Inamin niya, pinatay niya si Macdum. Ano pala i-recommend ko? Huwag natin kunin yan. Witness ni Trillanes yan. Hindi natin dapat pakialaman yan. So, magre-recommenda po kayo na kasuhan siya para sa pagpatay kay Sally Macdum? I'm duty-bound to do that because he said that. I did not say it. He said it. Kahit po ang sinasabi ninyo ay he's lying at hindi dapat paniwalaan yung kanyang testimonya. That's what he said it. If he says it, then yun lang ang sinasabi niyang ginawa niya. Admission against self-interest yun eh. Napakahalaga nun. Nagsikumpisal siya na pinatay niya. Kahit na pabago-bago siya. Ngayon, that will be his defense later on. Na hindi talaga ako nagsasabi ng totoo. Defense niya na yan. Okay, moving Hindi on... naman ako ang judge eh. Hindi naman ako ang judge eh. Okay, moving on to another topic, sir. Lumalabas po sa isang pag-aaral na ginawa ng Reuters at ng CHR na 97% po ng mga napapatay sa mga o nababaril sa mga police operations ay napapatay. How would you compare this with your report saying na walang state-sponsored killings? Well, was there proof na mayroong state sponsor? Meron ba lumabas na pinapapatay na Duterte itong mga tao ito? Meron ba lumabas na si General Bato pinapapatay niya ito? Meron ba lumabas na yung provincial director pinapapatay niya ito? Ang sinasabi nila, bakbakan. So, kung bakbakan, ang dapat natin gawin, o yung IAS, matagal ko na sinasabi sa inyo, investigahin nyo kaagad dyan, o pumatay ang pulis, o tingnan nyo, sinabi ko rin yan doon sa pagpatay kay Espinosa, ano ba kailangan nyo? Napakatagal ninyo mag-imbestiga. O ngayon, naunahan na kayo ng NBI. Pinailan na sila Marcos, di ba? So, ibig sabihin, you cannot say, just because you say it, maniniwala na ang tao. Kailangan papatunayan mo. Okay, nasabi nyo na rin po yung NBI. Ang sabi po ng NBI, rub out po yung nangyari sa pagkakapatay kay Mayor Espinosa. Sa inyo pong pagkakaalam, hindi po ito maituturing na state-sponsored? I don't think so. It is the act of one. Kaya nga tinanong ko si Kerwin eh. Hindi ako naniniwala sa iyo kasi hindi naman papatayin yan kung hindi may ituturo. Ang sinabi ko from the very beginning, nung sinabi ni President Duterte ang 5 pulis na general, marami nang pinatay. Okay. They're trying to make separation sa mga alaga ng pulis na nagpapayaman sa droga. Kaya napapatay sila.
Ito pong testimonya ni Kerwin Espinosa at saka ni Ronnie Dayan, kasi marami pong nagsasabi na tila may mga inconsistencies doon sa kanilang kwento. What are your thoughts on this, sir? Well, kaya nga pinrove ko yung inconsistency niya, di ba? Una, napalabas natin na siya nagpa-appoint kay Secretary de Lima. Imagine, napa-appoint niya yung Bucor at saka NBI director. But napakalakas mo ka ako. You're a made man. Kaya tinanong ko sa kanya, ano bang degree mo? Sabi, wala. Sabi niya, high school graduate. Sinabihan ko pa, hindi ko sabihin high school graduate lang. Sabi ko, ang tatay ko high school graduate. Pero malakas ka. Made man ka. Napagawa mo yan. Now, di ba logically, pagka ikaw nakapagpalabas ka ng appointment sa Muntinlupa, abay, king of the road ka sa Muntinlupa. Kaya hindi naniniwala na doon lang siya kumuha ng pera. Tapos sinabi niya, napaamin siya ni Pacquiao at inulit niya sa akin na tumatanggap siya ng pera doon sa dalawa. May 15,000, may 30,000. Finally, yung inconsistency, iba yung petsang sinasabi ni Espinosa, iba yung petsang sinasabi nila nung sa Baguio. At sabi niya, November 19, 2014, sabi naman ni 2015. Nung pinakita ko na yung litrato nila, sabi ko, yan, litrato ni Espinosa yan. Totoo ba yan? Totoo, sabi niya gano'n. Pinakitahan ko siya ng litrato na nanggaling sa Facebook na sinasabi na ito, nagpalitrato kami kay Secretary de Lima. Same day. Tingnan, pareho ang damit. Hindi galing sa akin yun, galing sa isang netizen. Nung pinakita ko sa kanya, nalaman niya, hindi na siya pwede magsinungaling. May katibayan na pareho ang damit. Sabi niya, 2015 ba? Opo. Sigurado ka 2015? Opo. Dito po sa boxing, talaga namin sila at the same time. Besides, the hotel registry will show that si Kerwin was there. And then Ran, the assistant of Kerwin, proved that they were there. Yeah, but and there are other witnesses. No? yeah. But Senator, and even Dayan says binigyan siya ng pera para ibigay kay De Lima in arranging appointment. Di ba? yeah, but Senator, ang sinasabi rin po ni Dayan, 2015, wala na siya sa DOJ. He's no longer connected with the DOJ. It doesn't matter. And hindi na rin po siya... matter. Opo. The point is he was there. His position in DOJ is no longer relevant because what was proven was that he was there and he admitted it. What was proven was Kerwin said he gave the money to him 8 times and he admitted it. So, ano inconsistency ba? All right. And with that, maraming salamat po sa inyo, Senator Richard Gordon. Thank you very much.